Nagsimula ang pelikula sa pagpapakilala kay Ben Campbell, na isang mathematics major sa MIT. Siya ay pambihirang mag-aaral at natanggap sa Harvard upang ituloy ang medisina. Sa kasamaang palad, hindi niya kayang bayaran ang $300,000 na tuition sa Harvard. Dahil dito, nag-apply siya para sa Robinson Scholarship, na makakatulong sa kanya na mabayaran ang lahat ng mga gastos sa pag-aaral. Sa sumunod na eksena, si Ben ay in-interview ng tagapangasiwa ng Harvard. Binanggit ni Ben ang kanyang posisyon sa pamumuno sa maraming club, perpektong marka sa MCAT, at 4.0 GPA. Binanggit din ni Ben na siya ay kasalukuyang nakikipagtulungan sa mga kaibigan sa isang proyekto sa robotics para sa paparating na kompetisyon. Gayunpaman, ang tagapangasiwa ay tumugon na mayroong 76 na iba pang pantay na mahuhusay na kandidato, at isa lamang ang makakatanggap ng scholarship. Binigyang diin ng tagapangasiwa ang mahigpit na kompetisyon, at sinabing ang scholarship ay mapupunta lamang sa isang mag-aaral na talagang magpapahanga sa kanya. Pagkatapos, dumating si Ben sa tindahan ng damit kung saan siya ay nagtatrabaho bilang tindero. Ipinaalam sa kanya ng amo na siya ay na-promote bilang assistant manager at makakakuha ng $8 kada oras. Sa kabila nito, mukhang hindi masyadong masaya si Ben, kaya tinanong ng matalik niyang kaibigan na si Miles kung ano ang nangyari. Pagkatapos ay ibinunyag ni Ben ang pagkadismaya tungkol sa kung paanong wala siyang maisulat na anumang pambihirang kwento para sa sanaysay niya sa kolehiyo. Binanggit din niya kung paano siya nag-aral ng mabuti sa buong buhay niya para sa pagkakataong ito, at ngayon ang tanging pumipigil sa kanyang mga pangarap ay pera. Kinagabihan, pumunta sina Ben at Miles sa bar, kung saan nakipagkita sila sa isa pa nilang kaibigan, si Cam. Ipinagdiwang ng tatlo ang ika-21 kaarawan ni Ben at nagsaya. Pinag-usapan din nila ang kanilang ideya sa pagbuo ng self-driving na kotse upang makipagkompetensya sa robotics competition. Paglipas ng mga araw, dumalo si Ben sa advanced mathematics class kung saan nagbigay si Profesor Mickey Rosa ng mapanghamon na tanong sa klase. Habang ang ibang mga estudyante ay nalilito, si Ben ay nakaisip ng napakagandang sagot. Humanga ang propesor at binigyan niya siya ng dagdag na puntos. Pagkatapos ng klase, napansin ni Mickey ang 77% na marka ni Ben sa kamakailang nonlinear equation test, kaya lalo siyang humanga. Isang gabi, nag-aaral si Ben sa bakanteng aklatan nang lumapit ang estudyanteng nagngangalang Fisher at hiniling na sundan siya. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa silid kung saan nakaupo si Mickey kasama ang tatlong iba pang estudyante, na nagngangalang Kiana, Choi, at Jill. Lahat sila ay bahagi ng grupo ng mga natatanging mag-aaral ng MIT Mathematics na napakatalino. Pagkatapos ay inanyayahan ni Mickey si Ben na sumali sa MIT Blackjack Team. Ipinaliwanag niya na mayroon silang sistema para manalo sa blackjack sa pamamagitan ng pagbibilang ng mga baraha. Ito ay ang proseso kung saan idinaragdag ng isa ang lahat ng baraha na ibinibigay upang malaman ang posibilidad kung ano ang susunod na lalabas mula sa deck. Ang grupo ay madalas na naglalaro sa Las Vegas, gamit ang code at rule system kung saan ang bawat taong kalahok ay may napaka-espesipikong tungkulin. Ipinaliwanag ni Mickey na hindi labag sa batas ang kanilang ginagawa at gusto nilang sumali si Ben dahil matalino at perpekto siya para sa papel na ito. Gayunpaman, nag-aalangan si Ben at sinabing kailangan niyang mag-focus sa kamakailang promosyon sa trabaho at proyekto para sa kompetisyon sa agham. Sinubukan ng grupo ang kanilang makakaya upang kumbinsihin siya, ngunit sa huli ay tinanggihan niya ang alok. Bago umalis, binalaan siya ni Mickey na huwag sasabihin kahit kanino ang tungkol sa pangkat ng blackjack, o magdurusa siya sa mga kahihinatnan. Kinabukasan, habang nagtatrabaho si Ben sa tindahan, dumaan si Jill na nagkukunwaring namimili. Ngunit hindi nagtagal ay binago niya ang kanyang kilos at sinubukan siyang kumbinsihin na sumali sa kanilang koponan. Hinikayat niya si Ben na sumali at sumubok ng bagong karanasan. Nagdadalawang isip si Ben, lalo na't matagal na niyang crush si Jill. Ngunit sa kabila nito, muli niyang tinanggihan ang alok at hiniling na umalis siya. Sa gabi, nakita natin ang koponan ng blackjack na nagsasanay para sa kanilang susunod na quest. Nagtanong si Mickey ng katanungan, ngunit tila wala ni isa sa kanila ang may tamang sagot. Biglang lumitaw si Ben at ibinigay ang tamang sagot, na nagpahanga sa lahat. Pagkatapos ay nakakagulat na ibinalita niyang gusto niyang sumali sa koponan. Tuwang-tuwa ang grupo na makasama siya, at malugod na tinanggap siya. Pagkatapos ay ipinaliwanag nila sa kanya ang tungkol sa lahat ng aspeto ng kanilang trabaho, kabilang ang mga palatandaan,
simbolo, at pamamaraan ng pagbibilang. Pagkatapos mag-practice ng ilang araw, nagpa siya ang grupo na handa na si Ben para sa test run. Dumating sila sa underground gambling ring, kung saan nakaupo si Ben para maglaro. Sa lalong madaling panahon ay nagsimula siyang manalo ng malaking halaga ng pera at natuwa siya. Ngunit maya-maya lang, tinakpan ng bag ang kanyang mukha ng mga tulisan at kinaladkad siya papunta sa isang kwarto. Nagsimulang magpanik si Ben, na sinabing wala siyang ginawang mali. Gayunpaman, hindi nagtagal ay tinanggal ang bag, na nagpapakita na ang mga tulisan ay mga miyembro ng kanyang koponan. Gusto lang nilang makita kung paano siya gumanap sa ilalim ng pressure. Pagkatapos ay ipinaalam sa kanya ng grupo na siya ay pumasa, at silang lahat ay magkakasabay na aalis papuntang Las Vegas. Kinabukasan, ang koponan ay tumungo sa Las Vegas, kung saan si Mickey ay nagtalaga ng mga bagong pagkakakilanlan sa bawat miyembro. Inutusan din niya si Ben na kumilos na parang hindi niya kilala ang iba pang miyembro ng koponan. Pagkatapos, pumasok si Ben sa kasino at kumpiyansa na naglagay ng $10,000 na taya. Dahil sa kanyang mga kasanayan at pagsasanay, nadoble niya ang pera at patuloy na nanalo. Ang iba ay tumigil ng maglaro at tumungo sa kanilang mga silid, ngunit si Ben ay nanatili sa mesa at sa huli ay kumita ng malaking pera. Kinaumagahan, ginising ni Jill si Ben at iniabot ang kanyang bahagi sa kita. Pinuri niya ang kanyang trabaho at binanggit na mas malaki ang kinita niya kaysa kay Fisher. Bilang tugon, ibinunyag ni Ben na ginagawa lang niya ito para bayaran ang kanyang mga bayarin sa Harvard at kapag kumita na siya ng sapat na pera, hihinto na siya. Gayunpaman, tumawa lang si Jill at sinabing ganoon din ang sinabi ng lahat. Sa pagbabalik sa kanyang dorm room, binilang ni Ben ang perang kinita niya at itinago ito sa kisame. Sa sandaling iyon, dumating sina Miles at Cam at tinanong siya kung nasaan siya buong weekend. Nagsinungaling lang si Ben na pumunta siya sa mga kamag-anak at nakalimutan niyang dalhin ang kanyang cellphone. Sa gabi, pumunta siya sa bar kasama ang mga kaibigan at nakita nila si Jill. Pinalakas ng mga kaibigan ang loob niya, at lumapit siya kay Jill at inalok siya ng inumin. Nang maglaon, habang nasa tren sina Ben at Jill, sinubukan niya itong halikan, ngunit lumayo ito. Nalungkot si Ben at humingi ng paumanhin, ngunit ipinaliwanag ni Jill na ayaw niyang gawing komplikado ang kanilang propesyonal na relasyon. Sa sumunod na ilan pang weekends, ang koponan ay patuloy na lumilipad sa Las Vegas. Nanalo sila ng maraming pera gamit ang kanilang mathematical tricks at teamwork. Sa kasamaang palad, nagdulot ito ng hinala sa mga opisyal ng kasino, na naniniwala na ang grupo ay nandaraya. Sa makatuwid, ang pinuno ng security, si Cole Williams, ay nagsimulang pagtuunan ng pansin si Ben. Samantala, patuloy na nagiging malapit sina Ben at Jill araw-araw. Patuloy din siyang kumikita ng maraming pera, ngunit nagsimula rin magselos si Fisher. Isang gabi, si Fisher na lasing ay umupo sa parehong mesa ni Ben at nagsimulang magsalita na parang kilala nila ang isa't isa, lumabag sa kanilang panuntunan. Pagkatapos ay itinapon niya ang inumin sa mesa at nabasa ang iba pang mga manlalaro, na nagresulta sa matinding away. Sa kabutihang palad, si Ben at ang kanyang grupo ay nakatakas, habang ang iba pang mga manlalaro ay nahuli ng mga pulis. Kasunod ng insidente, pinatalsik ni Mickey si Fisher mula sa koponan dahil sa kanyang kapalpakan at kawalan ng kontrol sa sarili. Nang gabing iyon, tumambay si Ben kasama si Jill sa nightclub, at pagkatapos, pumunta sila sa Marangyang Hotel at nauwi sa pag-iibigan. Sa paglipas ng panahon, ang pagsama ni Ben sa pangkat ng blackjack ay humantong sa kawalan ng interes sa pag-aaral at pagpapabaya sa mga kaibigan. Naging malinaw ang problemang ito nang bumalik si Ben sa MIT at hindi sinasadyang nabigyan sina Miles at Cam ng maling microchip para sa kanilang robotics project. Ang mga kaibigan niya ay maliwanag na nagagalit sa bagong pag-uugali at nagpasya na alisin siya sa proyekto. Nalungkot si Ben, ngunit nagkunwaring hindi apektado at sinabing hindi siya kailanman naging interesado sa proyekto noong una pa lang. Sa sumunod na paglalakbay sa Vegas, masyadong magulo ang isip niya at hindi umalis sa mesa ng sinenyasan siya, na humantong sa pagkalugi ng $200,000. Nang gabing iyon, galit na galit si Mickey at pinatalsik si Ben mula sa koponan dahil sa hindi pagsunod sa itinatag na protocol. Humingi din siya ng buong reimbursement para sa perang nawala dahil sa hindi niya pakikinig. Pagkatapos, iminungkahi ni Ben sa tatlong natitirang mga kasama na ipusta nila ang natitira nilang pera upang mabawi ang nawala sa kanila.
Sinabi niya na hindi nila kailangan si Mickey, na hindi kailanman nakipagsapalaran at kinukuha lamang ang 50% ng kanilang napanalunan. Iminungkahi niya na bumuo ng sariling koponan mula ngayon. Ang grupo ay medyo nag-aalinlangan ngunit sa huli ay sumang-ayon sila sa kanyang patuloy na panghihikayat. Pagkatapos ay tumungo sila sa kasino, kung saan nagsimula silang manalo at dahan-dahang nagsimulang mabawi ang nawalang pera. Gayunpaman, ang kanilang tagumpay ay panandalian nang sila ay nilapitan ni Cole, na binigyan ng tip ni Mickey. Agad na nakuha ni Cole si Ben, habang ang iba pang miyembro ay maswerteng nakatakas. Sa sumunod na eksena, dinala si Ben sa lihim na silid, kung saan sinimulan siyang bugbugin ni Cole at ng kasama nito. Sinabi niya na magtatapos na ang kanilang mga araw dahil ang mga kasino ay malapit nang magkaroon ng facial recognition system. Ibinunyag din ni Cole ang kanyang personal na kasaysayan kasama si Mickey, na dating matagumpay na card counter. Lumalabas na napatalsik si Cole dahil kay Mickey matapos manalo ng mahigit $1,000,000 sa isang gabi lang sa kanyang kasino. Pagkatapos ng maraming pambubugbog, kalaunan ay pinakawalan nila si Ben na may mahigpit na babala na huwag nang bumalik muli. Kinabukasan, bumalik si Ben sa universidad at nalaman niyang ibinagsak siya ni Mickey sa kanyang kurso. Ibig sabihin ay hindi siya makakagraduate sa MIT. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang dorm room, naganap na magulo. Natuklasan din niya na ang lahat ng mga napanalunan niya mula sa blackjack na nakatago sa kisame ay ninakaw. Napagtanto niya na ito ay kagagawa ni Mickey ngunit wala siyang pruweba at pakiramdam niya ay wala siyang magawa. Nang maglaon, binisita ni Ben si Jill sa kanyang bahay at ipinagtapat na nawala sa kanya ang lahat, ang mga dating kaibigan, ang kanyang pangarap na makapag-aral sa Harvard, at lahat ng pera niya. Inamin ni Ben na ayaw niyang mawala si Jill at humingi ng tawad sa mga pagkakamali. Sa kabila ng lahat ng nangyari, pinatawad siya ni Jill at pinapasok siya sa kanyang apartment. Makalipas ang ilang araw, dumalo si Ben sa kompetisyon sa agham ng MIT at nakita niyang nanalo ang proyekto ni Miles at Cam. Ang dalawang kaibigan ay nakakuha ng prestihiyosong academic scholar sa robotics bilang parangal. Kasunod ng kaganapan, nakipag-usap si Ben kay Miles upang humingi ng tawad sa pag-abandona at pagbalewala sa kanila sa kalagitnaan ng proyekto. Ipinagtapat din niya ang lahat ng naging karanasan niya sa Las Vegas. Tinanggap ni Miles ang paghingi niya ng tawad at tiniyak sa kanya na lagi silang narito ni Cam para sa kanya. Binanggit din niya na talagang humanga siya sa mga pakikipagsapalaran ni Ben sa Las Vegas. Nang maglaon, nakipagkita si Ben kay Mickey sa alumni gala event at humingi ng tawad sa mga nangyari. Inamin niya na gusto niyang bumalik sa koponan at nagmungkahi ng kasunduan para mabawi ang perang nawala sa kanya. Iminungkahi ni Ben na maglaro sa huling pagkakataon bago ipatupad ang facial recognition system sa lahat ng mga kasino sa Las Vegas. Nakiusap din siya kay Mickey na ibalik ang kanyang mga marka sa academic kapalit ng pera. Natukso ang tusong propesor sa malaking halaga ng pera, kaya tinanggap niya ang alok. Ngayong mayroon na silang bagong plano, muling nagtipon ang grupo at tumungo sa Las Vegas. Sa panahon ng laro, nagawa nilang manalo ng halagang $640,000, gayunpaman, naubos ang kanilang swerte nang makita nila si Cole at ilan sa kanyang mga tauhan na papalapit upang hulihin sila. Mabilis na tumakas ang grupo dala ang mga chips ng kasino, at naganap ang matinding habulan. Sa gitna nito, pinayuhan ni Mickey sina Ben at Jill na ibigay sa kanya ang chip bag para mapanatili niya itong ligtas. Nag-aalangan sina Ben at Jill ngunit sa kalaunan ay pumayag sila. Kasunod nito, pumasok si Mickey sa limousine na nakaparada sa parking lot ng hotel at inutusan ang driver na ihatid siya sa airport. Lumalabas na ang buong operasyon ay pakana ni Mickey para ipagkanulo ang kanyang koponan at kunin ang lahat ng pera para sa sarili. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipagdiwang ang kanyang tagumpay ngunit sa lalong madaling panahon natuklasan niya na ang bag ay puno ng chocolate chips sa halip na mga casino chips. Ang masama pa nito, napagtanto niya na ang driver ng limousine ay isa sa mga tauhan ni Cole. Sa isang pagbabalik-tanaw, nakita natin na noong huling beses na binugbog ni Cole si Ben, nangako sa kanya ang huli na personal niyang dadalhin si Mickey sa kanila. Kapalit ng kanyang tulong, aalisin ni Cole ang mga larawan ni Ben at ng kanyang koponan mula sa database. Ito ay magbibigay daan sa kanila na malayang maglaro sa mga casino room at mangolekta ng kanilang mga panalo ng hindi nakikilala. Sa kasalukuyan, nakipagkita sina Jill at Ben kay Cole sa parking lot, kung saan binati niya sila para sa kanilang mahusay na trabaho at sa pagtulong sa kanya na mahuli si Mickey.
Pagkatapos ay sinubukan ng dalawa na umalis, ngunit pinigilan sila ni Cole at gustong kunin ang napanalunan nila. Tumanggi si Ben, dahil hindi ito bahagi ng kanilang kasunduan, ngunit naglabas ng baril si Cole at ipinaliwanag na malapit na siyang magretiro at kailangan niya ito. Naniniwala siya na si Ben ay sapat na matalino upang makahanap ng ibang paraan upang kumita ulit ng pera. Ayaw ibigay ng ating bida ang lahat ng kanyang napanalunan, ngunit ayaw din niyang mawalan ng buhay. Kaya naman, tahimik niyang iniabot ang bag at umalis kasama si Jill. Makalipas ang ilang minuto, dinala si Mickey sa parehong silid kung saan dating bihag si Ben. Dumating si Cole at ang kanyang partner at ni-welcome siya, dahil matagal na silang sabik na mahuli siya. Mabilis na sinubukan ni Mickey na makipagkasundo at nag-alok sa kanila ng pera. Gayunpaman, tumugon si Cole na hindi niya kailangan ng kanyang pera, dahil nakamit na niya ang kanyang layunin sa tulong ni Ben. Sa sumunod na eksena, muling nagsama-sama ang koponan ng Blackjack at nakipagkita kay Miles at Cam sa casino room. Lumalabas na, tulad ni Ben, ang dalawang matalik na kaibigan ay matalino din sa matematika. Inimbitahan niya silang bumisita sa casino at subukan ang kanilang swerte sa mga gaming table. Ang grupo ay nagsama-sama upang maglaro at sa huli ay nakakuha ng maraming panalo. Sa ibang pagkakataon, ang bagong facial recognition software ay ipinatupad na sa lahat ng Las Vegas Casino. Si Cole at ang kanyang grupo ay wala na sa kanilang mga trabaho bilang mga security guard ng casino. Sa huling eksena, isinalaysay ni Ben ang buong karanasang ito sa tagapangasiwa ng Harvard at nagtanong kung ang kanyang kwento ay sapat na nakakamangha. Tila bumagsak ang panga ng tagapangasiwa sa sahig sa sobrang pagkamangha habang nagtatapos ang pelikula. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.